Sa muli po ay isang mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Narito pong muli ang Nimi Magarso Ministry ay magsasaypapawid ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Atin pong napag-aralan noong nakaraan ang tungkol po sa banal na kasulatan kung paano nagkaroon ng Biblia at kung sino ang mga sumulat nito. Ang tanong po kasi sa atin, paano natin malalaman na mayroong Diyos? Paano natin nalaman na mayroong kaligtasan? At bakit nagkaroon ng tao? Kung kaya nagsimula po tayo sa banal na kasulatan, kung paano nagkaroon ng banal na kasulatan, at doon nga natin nabasa ang buong katotohanan ng paglikha ng lahat ng mga bagay. At gayon din, doon natin na pag-aralan o nabasa na ang tao ay mayroong kaligtasan. At atin na pag-aaralan na ang Biblia po ay sinulat ng mga taong kinasihan ng Banal na Espiritu ng Diyos, na mayroon po silang halos 40 tao na sumulat. May mga doktor, may mangingisda, marami pong iba, may mamamatay tao pa, si Pablo po. At ang Banal na Kasulatan po ay mayroong 66 na aklat. Ang 39 po dyan ay lumang tipan at ang 27 po ay ang bagong tipan. Ngayon naman ang ating pag-aaralan, paano natin mapatunayan at mapaniwalaan itong banal na kasulatan na siyang aklat ng Panginoon, ang nilalaman nito ay salita ng Diyos, kung kaya tinatawag itong banal na kasulatan. Dito po ay patutunayan po ng banal na kasulatan na siyang salita ng Diyos ang mga hulang kanyang sinabi bago pa nangyari. Opo. Ito po ang ikadalawang doktrina po ng 28 doktrina ng Seventh-day Adventist. Katunayan ng inspirasyon ng Biblia. Ang ikalawang doktrina, ito po yung mga natupad na mga hula. Dito po ang batayan po nating talata sa Isayas, kabanatang 42 ang talata po siyam. Narito ang mga dating bagay ay dumating na, at ang mga bagong bagay ay aking ipahayag bago sila sumibol, at aking ipapaalam sa inyo. Tayo po muna ay mananalangin. Dakila't mahabagin naming Ama ng tahanay na sa mga langit, ipagkalubo po ang pagkaunawa sa bawat isa sa amin, higit sa lahat sa mga nakikinig. Naway ang iyong banal na Espiritu at karunungang makalangit ang isa ipagkalubo upang ang lahat ng mga bagay na ito'y maunawaan at matanggap ng mga nakikinig. Kung paano pong nalaman namin na mayroong Diyos na siyang lumikha sa amin, at mayroong Diyos din na kung kami mamamatay ay muling mabubuhay upang kami inyong iligtas sa lahat ng uri ng kamatayan. At sa hapong ito, Ama, amin po'y dinadalangin na sana po ang bawat tahanan madatnan nito ay mabuti silang kalagayan, iligtas mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan at karamdaman, mapapisikal man o espiritual. Umaasa po kami ng iyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin ngayon, sapagkat amin inihiling kalakip nito, patawarin kami sa aming pagkukulang pagkakasala, alang-alang po lahat sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kaibigan, dito po ipinakikita ang mga magaganap, mayroon ng nagaganap at ang magaganap pa. Bago ito mangyari, ang sabi po dito sa Isayas kabanatang 42 talata siyam, ay aking ipapaalam sa inyo. Hindi pa po nangyayari ang mga bagay na ito, ay ipapaalam na po ito sa atin. Anong katunayan dito po sa Isayas kabanatang 46, kabanatang 10, na nagpapahayag ng mga wakas mula sa pasimula at ng mga bagay na hindi pa nangyayari mula ng una, na nagsasabi ang aking payo ay mananatili at aking gagawin ang buong kaluguran ko. Opo. Ayan, ano po ang sabi? Nagpapahayag ng mga wakas mula sa pasimula at ang mga mangyayari pa. Dito po, ang Diyos ay natatangi. Siya lamang ang may kakayahang magsabi
nang mangyayari bago pa ito maganap. At ang kanyang mga salita ay laging natutupad. Ito ang malinaw na patunay na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, marami po nang huhula-hula. Pero yung kanilang mga hula, kapag ka hindi tumama, mayroong dahilan. Kapag ka tumama, abay nakahula nga. Pero ito po, taon pang lumilipas, sinasabi na dito ang mangyayari. At ito po ay nangyari nga. Ayan, ang Diyos ay nagtatangi po talaga. Ang sabi po dito sa hula, sa Isayas, Kabanatang 13, ang talata po ay 19 hanggang 20. At ang Babilonya, ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang kariktan ng kapurihan ng mga Kaldiyo, ay magiging gaya ng pagkawasak ng Diyos sa Sodoma at Gomora. Hindi na ito tatahanan magpakailanman at titirhan man sa mga salinlay nila. Ang Arabing lalaki ay hindi magtatayo roon ng tulda. Katunayan ng pagkatupad, ang Babilonya ay dating pinakamakapangyarihang lungsod po yan sa daigdig. Ngayon, ito ay guho na, wala nang nanirahan at hindi na muling bumangon bilang kapangyarihan. Eksakto ang katuparan ng hula. Walang tao ang kanyang mga hulang ganito ay natutumpak libu-libong taon ang lumipas. Diyos lamang. Opo. Naniniwala nga po tayo sila dyan sa mga nanguhula-hula sa bangkita. Opo. Na samantalang, ang kanilang sarili, hindi nila mahulaan kung kailan sila mamamatay. Pagkatapos nagpapabayad sila, bakit hindi na lang nila hulaan kung ano ang tatama sa luto? At tumaya na lang sila, hindi na sila manghuhula dyan sa bangkita. Ay di milyonaryo na sila. Lagi na lang sila tatama sa witing at saka sa luto. Pumunta sila sa sabungan, hindi pa natatarian ng manok, alam na nila kung sinong mananalo. Di ba? Huwag po tayong padala sa mga ganyang mga hula-hula. Samantalang ito pong nakasulat sa banal na kasulatan, lalo na itong dakilang Babilonya na ito, ay 1000 taon pa ang lumipas na siya'y winasak kung papaanong winasak ang Sodoma at Gomora. Ibig sabihin, may katunayan sapagkat natupad ang hula bago pa mangyari. Ano ang sinabi ng Diyos na gagawin niya sa dakilang syudad ng Ninive? Sa Nahum, Kabanatang 1, talata 8. Ngunit sa pamagitan ng umaapaw na baha ay gagawin niya ang lubos na wakas ng pook na ito. At hahabulin na kadiliman ang kanyang mga kaaway. Dito po sa Nahum, Kabanatang 3, talata 7. Ang lahat ng tumitingin sa iyo ay tatakas mula sa iyo at magsasabi, Ninive ay nasamsaman. Sino ang aangal sa kaniya? Yan po ang katunayan ng pagkatupad ng hula. Ang Ninive ay sentro ng imperyong Asiryo noong araw. Ito ay ganap na nawasak, natabunan ng lupa nung magkaroon po ng gunaw. Sa loob ng maraming siglo, nawala pa sa kasaysayan, ang hula ay natupad, eksaktong paraan ng panahon. Ayan. Diyan po ang mga ngalakal tatambayan doon sa Ninive. Sentro ng kalakalan po yan. Pero nung magkagunaw, nawasak po yan. At kaya inihula bago pa mangyari. Yan. Tama ba natupad ang hula sa pagbagsak ng Ehipto? Bula ba ito ng maging makapangyarihan sa sanlibutan? Ang Ehipto po, pinakamakapangyarihan, tinitingala po yan. Dito po sa hula sa Ezekiel, Kabanatang 29, talata po 14, patuloy sa 15. At ibabalik ko ang mga bihag ng Ehipto at sila'y magiging isang abang kaharian. Ito'y magiging pinakamababa sa mga kaharian, hindi na magpapakataas sa mga bansa. Katunayan ng pagkatupad, ang Ehipto ay minsang superpower po yan ng daigdig. Pagkatapos ng hula, hindi na ito muling naging pandaigdigang kapangyarihan. Buhay ang Ehipto bilang bansa, ngunit hindi na hari ng mga bansa. Opo, eksakto po yan, gaya na sinabi ng Diyos. Ay noon si Paraon sa Ehipto, tinitingala po yan, kinikilala. Subalit nung mawasak ang Ehipto, katuparan ng hula, opo, bansang Ehipto pa rin yan. Pero hindi na siya ang hari ng mga hari ng sanlibutan ito. Ano ang hula ng Diyos tungkol sa matandang Tero?
Ito pong ating tinatalakay ay yaon pong mga hula na sinabi ng banal na kasulatan 1,000 taon pa at nangyari. Ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay mapagkakatiwalaang tunay ng sabi ang salita dito ay galing sa Diyos at isinulat ng mga tao nangaudyukan ng banal na espiritu. Walang pinili. Walang piniling matatalinong tao dito na talagang sila'y magagaling, kundi pinili ng Diyos ang mga taong tapat at banal. Kagaya nila Lucas, Marcos, Lucas, Juan, si Apostol Pablo na kahit siya'y mamatay tao, ay ginamit ng Panginoon. Opo. Si Moses, si Solomon, si David, si Haring David, ginamit ng Panginoon yan, mga hari. Kaya wala siyang pinili na matalino man o hindi. Kapag kay tapat na mapagkatiwalaan ng salita ng Diyos, sasabihin niya yan sa iyo. Si Juan Liberador na sumulat ng Apokalipsis, maraming inihula, may mga natutupad at matutupad pa. Anong sabi dito sa Ezekiel, Kabanatang 26, talata 5? Ito'y magiging dakong hunyaan ng mga lambat sa gitna ng dagat. Ito po yung Tiro. Sapagkat aking sinalita, sabi ng Panginoon Diyos, katunayan ng pagkatupad, ang Tiro ay sintro ng kalakalan at yaman. Isa din po yan sa sintro ng kalakalan at yaman. Sinira ito ni Nabucodonosor at ni Alexander the Great. Ang lugar ay ginamit na hunyangan ng lambat ng mga mangingisda, ginawang habihan ng mga lambat. Ang lugar na yan ngayon hanggang sa panahon ngayon. Samantalang yan po ay isang tagpuan ng kalakalan, pandaigdigang kalakalan. Sinira ito ni Nabucodonosor at saka ni Alexander the Great. Ayan. Maliit na detalye pero eksaktong natupad, malinaw na inspirasyon na sinabi ng Panginoon. Opo. Ayan. Ang mga bansa ba ng Europa ay magkakaisa pa? Ito po ay hula din sa Daniel. Sa kapanahon na natin ngayon ito. Daniel, Kabanatang 2, talata po yung 43. At kung paanong nakita mong ang bakal ay nahahalo sa putik, sila ay maghahalo sa binhi ng mga tao. Ngunit sila ay hindi magkakadikit gaya ng bakal na hindi umahalo sa putik. Opo. Ang sinatutukoy po dito ni Daniel ay ang tungkol po doon sa larawang ginto ni Nabucodonosor. Ibig sabihin po, yung pong putik at bakal, bagamat sila makadikit, hindi po pa rin sila pwedeng magkahalo o magkaisa. Iba ang bakal at iba ang putik. Bagamat daw ang lahi ay magkakasama-sama, yung halimbawa mag-aasawa ka doon sa ganitong bansa, mag-aasawa din sa ganitong bansa, pero yung pagkakaisa ay hindi po mangyayari. Bakit? Hindi sila magkahalo-halo. Hanggang ngayon, totoo pa rin ang hula. Hindi po magkakaisa yan. Hindi nagkakasundo. Ibig pong sabihin dito, maraming pagtatangka ng mga kasunduan o union, alyansa, ngunit hindi kailanman lubos na nagkaisa bilang isang imperyo. Sinabi ng Diyos, hindi sila maghahalo hanggang ngayon. Totoo pa rin ang hula. Opo. Hindi magkakasundo po yan. Dito po, sa unang Korinto, Kabanatang 10, ang talata 11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa at isinulat upang maging pangaral sa atin na inabutan ng mga wakas ng panahon. Ipinapakita po dito na ang banal na kasulatan ay ginawa na aklat ng Panginoon na ang nilalaman ay salita ng Diyos na sinabi sa mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos, mga propita, mga hari, mangingisda at isang mamamatay tao, may doktor, na ang mga salitang ito ay hula para sa atin ngayon. Aral para sa atin ngayon. Ang mga kasaysayan sa lumang tipan ay magsisilbing aral para sa atin ngayon na inabutan ng huling kapanahunan. Ay bakit ang iba ngayon ang pinag-aaralan ay bagong tipan na lang? Ay saan sila kukuha ng aral? Diba? Ay ang sabi dito, ito ay nangyari
upang magiging aral sa atin ngayon na dinatnan ng huling kapanahunan. Ay, sabi ito si Pablo, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa at isinulat upang maging pangaral sa atin, sa iyo at sa akin, na inabutan ng mga wakas ng mga panahon. Kaya hindi pwedeng ang banal na kasulatan ay hatiin mo. Sasabihin mo ang lumang tipan, wala na yan. Pero yung ibang nangangaral, kapag may gustong hanguing salita sa lumang tipan, binabasa din naman ang lumang tipan. Pero kapag binasahan mo ng nakasulat sa lumang tipan, nalabag sa kanyang kalooban, sa kanyang pakinig, ay wala na yan. Ay hindi nga yung ang sinabing huwag dyan, at sinabing ito ang iyong gagawin, ito'y aral sa atin ngayon na inabutan ng huling kapanahunan. Paano sasabihin mong wala na yan? Ay di wala kang aral. O di ba? Ginawa nga daw ito, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila, nangyari doon sa ating mga magulang, na mga halimbawa at isinulat upang maging pangaral sa atin na inabutan ng mga wakas ng panahon. Kaya wala ka itatakwil sa banal na kasulatan. Mapaluma dapat mong pag-aralan sapagkat ang aral ng mga dyan at ang mga pangyari dyan isang halimbawa para sa ating kapanahunan ngayon. Dito po sa 2 Korinto, kabanatang 20, ang talatay 20. Manampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy mga tatag kayo. Manampalataya kayo sa kanyang propita, sa gayoy magiginhawa kayo. Kapag inayawan mo ang lumang tipan, unang-una, hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Diyos, sapagkat ang nagpasulat niyan ay ang Panginoong Diyos sa mga banal na mga tao, propita at mga hari. Opo. Na ito ay magsisilbing aral sa atin sa kapanahunan natin ngayon. Ang isinulat sa bagong tipan ay salita din ng Diyos na magiging halimbawa sa kapanahunan natin ngayon. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin dalawa. Kombinasyon po yan. Bakit? Maging kombinasyon. Kapag ikaw ay hindi sumasampalataya sa Diyos, wala. Hindi ka rin sasampalataya sa mga propita. Sapagkat ang mga propita ay ang Diyos ang nagsalita sa kanila. Ay kung yung salita nga ay ayaw niyong paniwalaan, ayaw pa kayo sumulat. Kaya kinakailangan sumampalataya muna sa Diyos, saka mo sampalatayanan ang mga propita at yaong mga isinulat ng propita. Ang mga hula ay hindi lamang kasaysayan, ito ay babala, aral at paanyaya ng Diyos sa huling panahon. Hindi lang po ito basta hula lang. Kundi ito ay isang kasaysayan. Ito ay babala, aral, at paanyaya ng Diyos sa huling panahon. Ay ang ating Panginoong Jesucristo, di ba't isinulat yan sa Isayas, kabanatang 9, ang talatay 6, na isang dalaga ay maglilihi at ang kanyang pangalan tatawaging Emmanuel. Halos lahat ng sanlibutan tao sa libutan nananampalataya dyan na ang ating Panginoong Jesucristo pinatutungkulan, isang dalaga ay maglilihi at manganak ng isang dalaga, ng isang lalaki at ang kanyang pangalan tatawagin Emmanuel, na kung liliwanagin sumasa atin ang Diyos. Saan pa? Sa Isaiah 53, ang talatay 3 hanggang 5. Na anong sabi dito? Na siya ay hinamak, itinakwil. Nangyari, di ba? Hinamak ang ating Panginoon Jesucristo. Ay, anak lang yan ng anluwagi. Sino ba yan? Dinuraan, sinipa, sinampal, sinaksak hanggang sa, at ipinako sa krus hanggang sa mamatay. Inihula po yan bago pa mangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon na ng sampol nung ihain si Isaac ni Abraham bilang kordero, ang kanyang bugtong na anak. Ganyan din ipinakikita sa atin at nangyari sa panahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan po katotoo ang banal na kasulatan. Opo, atin pong inuna ang banal na kasulatan, ang sumulat, ilang aklat, saan nanggaling, ito'y salita ng Diyos,
na isinulat ng mga banal na mga tao na nangaudyukan ng banal na espiritu, at ang nakasulat diyan ay nangatupad na mga hula 1,000 taon ang lumipas. Katunayan nga, pati na ang ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng mga aral diyan po sa aklat ng Panginoon na siyang salita ng Diyos na tinatawag na banal na kasulatan ay magsisilbing aral sa atin na mga dinatnan ng huling kapanahunan. Po, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Iyan po ang buong katotohanan ng una at ikalawang doktrina na ating pinag-aaralan, na ito ang prinsipyo ng Seventh-day Adventist Church. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kung ang lahat ng hula ng Diyos ay tungkol sa mga kaharian ay natupad, mas lalong tiyak na matutupad ang kanyang mga pangako na kaligtasan. Darating si Jesus, may hatol na magaganap, may walang hanggang buhay para sa mga tapat. Maniwala ba tayo na sa salita ng Diyos? Kung ang mga hulang naganap noong unang panahon ay naganap sa huling kapanahunan, ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan ng Kristo, ay mangyayari din na siya ay babalik ayon sa kanyang pangako. Darating ang ating Panginoong Hesukristo at magaganap ito. Magbibigay siya sa atin ng walang hanggang buhay kung tayo'y nagtatapat. Kinakailangang paniwalaan natin ito. Sa salitang laging tumutupad, ay kinakailangan po natin sundin. Ngayon ang tamang panahon na magtiwala, sumunod, at tumindig sa panig ng Diyos. Ang Diyos na naghahayag ng wakas mula sa pasimula ay siyang tapat din na Diyos na darating sa sanlibutan ito, at kakasamahin ang mga tapat ang nagtiis hanggang sa wakas, ay kakasamahin ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit magpakailan-kailanman. Kapatid, sasama ka ba? Opo, magkasama tayo sa salubong doon sa alapaap pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang aking dalangin na sana'y mangyari sa iyo at sa akin. At kung nagustuhan mo ang bidyong ito, pakishare sa iba upang sila man ay makasama natin doon sa langit na bayan magpakailan-kailanman. Ito ang aking hiling sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.